Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok No. 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri. Ito po ulit ang Maunlad na Pilipino, ang programa kung saan hatid po sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. At bago ang lahat, nais po muna nating mag-alay ng isang panalangin. Panginoon, sa gitna ng mga bagay na hindi namin maunawaan, bigyan mo po kami ng kapanatagan. Lord, sa bawat takot at pag-aalinlangan, ipaalala mo lang po na hawak mo kami. Turuan mo po kami magtiwala sa inyong plano kahit hindi pa namin ito nakikita. At patatagin po ninyo, Lord, ang aming mga puso at hayaang ang kapayapaan mo ang maging sandigan namin ngayon at sa bawat araw na darating. Itinataas rin po namin ang simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, hindi mo kailangan sumigaw para marinig, sapat na ang katotohanan. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po yung araw ng Sabado, actually saktong-sakto po, no? Unang araw ng buwan ng Nobyembre ngayong taong 2025. At dahil dyan, welcome po namin kayo sa Season 7, Episode 44 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakasalo lang sa atin ngayong araw na ito, pupungas-pungas pa marahil, na maaari na alimpungatan, na nagising. Welcome po, magandang umaga. Tayo po ay accessible via online streaming. Pwede nyo pong puntahan alternatively ang dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook kung saan tayo po ay matatagpuan din sa 702 DZAS FEBC Radio TV po. And of course, sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, we are so happy na kasama namin kayo ngayon sa talapitang 702 pa rin po tayo sa AM band once again. And nais namin pasalamatan din ang mga walang sawang sumusuporta sa ating programa. Bawat episode po na hatid namin sa inyo ay kumbaga sila yung mga tahimik na kasama. Tahimik pero sabihin na natin din yung parang dama mo talaga yung presensya nila kasi it's always andyan, kumbaga consistent. So unang-una na nga po dyan, nag-iwan ng kanyang mensahe si Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang umaga sa lahat ng nakikinig ng MNP. Magaling yung gawain ng DA na sila ang bibili ng palay para naman kumita ang mga magsasaka at sa organic mainam. Ang lupa talaga ang dapat alagaan. Magandang umaga uli. Ingat po palagi. Thank you, Ma'am Helen. Ay, nakakatuwa po talaga pag may mga ganito kayong insights. Talagang nararamdaman namin na na-absorb po ninyo yung naging talakayan natin. And of course, meron din pong mensahe si Sir Ronald Young. God is good all the time. Blessed and victorious Saturday morning, everyone. Good morning po, Sir Richard Ram de Osera.
Parang familiar to. Mamaya, ma-figure out natin. Good morning po, Ma'am Ella. Ganon din po sa mga tagapakinig ng nakatulad ko. God bless us all. At tawag dito, meron pa po tayong ayun, sabi na si Ma'am Marlo de Osera po ang may access sa account ni Sir Richard Ram de Osera. Thank you so much po. Magandang umaga din po kina Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Blessed Saturday morning po, Ma'am Ella Arsiaga, at sa lahat ng listeners ng Mauna de Pilipino. Gayun din, magandang araw po, Miss Ella, at sa mga nakikinig ng MNP. Ingat po, mula po yan kay Ma'am Dulce Alicante. Good morning, good morning. Good morning din po kay Ma'am Felicidad Kaidig Madrid. The house is Spiritu. Blessed morning, Ma'am Ella Arsiaga, at sa mga Mauna de Pilipino listeners. Good morning po, Lord. Thank you po for a beautiful morning. Every gising is a blessing. Thank you so much po. At binabati rin po namin. Marami-rami pa po, no? Thank you so much po. Hindi po namin ito palalagpasin. Magandang umaga po kay Ma'am Liwayway at Tienza. Blessed Saturday morning po, Ma'am Ella. Who else left their message? Ayun, bumabati po ng magandang umaga si Sir Epifanio Salvador, Ma'am Dolores Alfonso Reyes, Euforcina Bernardino, Lynn Roman. Blessed morning po. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda, in Jesus' name. Amen. And meron pa po si Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Thank you, Lord, for the gift of life. Yon, Malu Manahan, magandang umaga po sa inyo. Evangeline Manggubat, blessed morning po. Ayun, I think wala na po tayong na-miss out. Ay, good morning din po, Ma'am Jennifer Arili Cristalino sa Tingin. At sa umagang ito ay matutunghayan po natin ang katuloy na talakayan, katuloy na mensahe, talakayan. Kasama po ang Padre de Pamilya ng Joros Farm, na matatagpuan po sa Bicol Region. Wala iba kundi si Sir Joe Obligacion para po sa tibay ng pamilya, tatag ng sakahan. Kumbaga yung part 2 po, no? At masasabi din po natin na pwede na po ninyong balikan sa mga issue po ng official newsletter ng DA Central Office na kung tawagin po ay AG Trends, ang kanilang kwento na isinulat po ni Ma'am Gumamela Celes Beharin Rosas. Yun, thank you so much po sa part na ito ng ating programa as well. And aside from that, tunghayan din po ang Regions on the Go, Unlad Komunidad, katuwang po natin dyan ng DAPRDP at ang ating Agri-Trivia segment na Batid Ba Ninyo. At nalilimot kong banggitin, no, na in this part, na meron po tayong isinamang segment since October. So, sa mga naka-tune in po sa atin, lalo na po sa mga regulars natin, ito po ay walang iba kundi yung segment natin, nakatuwang naman natin, ang tinatawag na APA Project. So, kasama din po ang ating episodes for November para po sa tinatawag na Usapang APA. So, bukod po dyan, ayan ay yun nga po mga nabanggit nating segment. So, yan po ay magkakatuwang nahatid namin sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa mga magsasaka sa rehiyon, formal na ipinagkaloob ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR sa pamamagitan ng Special Development Fund o SDF ang isang warehouse with solar dryer para sa mga magsasaka ng Tabay Coconut Farm Producer Cooperative sa Barangay Budas, Balabagan, Lanao del Sur noong 7 ng Oktubre
Oktubre taong kasalukuyan. Ang pasilidad ay pinagsasama ang makabagong solar drying technology at ligtas na imbakan na layuning mapabuti ang kalidad ng produkto at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka sa panahon ng pagproproseso ng kanilang niyog o kopra. Ayon kay Engineer Najib Usman, SDF Program Officer, sa loob ng maraming taon ang mga magsasaka ng niyog sa nasabing barangay ay umaasa lamang sa patuyong bukas na naapektuhan ng ulan at dumi. Ngunit sa tulong ng bagong solar dryer na ito, matitiyak ang mas mataas na kalidad ng produkto at maayos na kita para sa mga magsasaka. Lubos namang nagpasalamat si Ginoong Zaito Pangkoga, chairman ng nasabing kooperatiba, sa tulong ng MAFAR kung saan mas madali na nilang mapapatuyo at maiimbak ang kanilang mga kupra. Samantala, pagkatapos ng nasabing turnover ay sinundan naman ng isang groundbreaking ceremony para sa kaparehong project na warehouse at solar dryer sa Barangay Malingaw, Bayan ng Kadayangan, Special Geographic Area noong 8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang naturang seremonya ay pinangunahan ni MAFAR SDF Engineer Najib Usman kasama sina Member of Parliament Hasimi Nur Dilangalen, Barangay Chairman Norodin Dilangalen at iba pang mga opisyalis ng barangay bilang pagpapakita ng mahigpit na ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng tanggapan ng MAFAR sa pagsusulong ng produktibong agrikultura at seguridad sa pagkain. Sa pamamagitan ng mga ganitong proyekto, ipinapakita ng MAFAR ang patuloy nitong pagsusulong ng makabago, matibay at sustainableng infrastrukturang pang-agrikultura para sa mga magsasaka sa buong rehiyon ng BARM bilang hakbang tungo sa mas maunlad, matatag at mapagkakatiwala ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. Sumailalim ang mga kinatawan ng iba't ibang dibisyon, seksyon at mga special projects ng Kagawaran ng Agrikultura sa Cordillera sa 3 araw na pagsasanay at kaalaman hinggil sa nilalaman at tamang pamamaraan sa pagpapatupad sa proseso ng procurement na may kinalaman sa Republic Act 12009 o ang New Government Procurement Act. Sa temang Agricultural Torchbearers, Driving Strategic Procurement and Digital Transformation, ipinaliwanag ni DACAR Regional Technical Director for Research and Regulations at Bids and Awards Committee Chairperson Dr. Arlene Sagayo na layunin na nasabing aktibidad na mabigyan ng tamang kaalaman ng mga tauhan ng kagawaran sa mga reformang ipatutupad sa proseso ng public procurement alinsunod sa RA 12009. Mahalagaan niyang alam din ng mga tauhan ng kagawaran ang partikular na nilalaman ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng nasabing batas upang maisiguro na tumutugon ito sa pangangailangan ng pamahalaan habang isinusulong ang transparency at efficiency sa government procurement transactions maliban pa sa pagtalima ng kagawaran sa 3-year transition period for full compliance sa nasabing batas. Ipinaliwanag naman ni Baguio City Local Government Unit Budget Officer at Chairperson ng Bids and Awards Committee for Infrastructure, Attorney Leticia Clemente na nagsilbing panang tagapagsalita na mga pagbabago sa proseso ng procurement sa ating bansa ay ibinase sa isinagawang assessment ng World Bank at iba pang international financial institutions na nagsabing halos 50% ng pagbagal sa proseso ng procurement ay bunga ng kakulangan sa pagpaplano. Idinagdag pa ni Clemente na isinusulong din ng nasabing batas ang inobasyon, digitalisasyon at modernisasyon sa pagpapatupad ng bagong Government Procurement Act sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, maliban pa sa tama at wastong paggamit ng mga resources ng pamahalaan. Para sa Department of Agriculture Cordillera, ako si Jonathan Lianes. Matamis na tagumpay para sa mga magkakakaw ng Calabarzon tampok sa Cacao Congress 2025. Bumida ang kakao ng Calabarzon sa idinaos na Regional Cacao Congress 2025 na may temang Flavor of the Future, Unlocking Calabarzon's Cacao Potential na ginanap noong ika-22 hanggang ika-24 ng Oktubre sa Quezon Convention Center, Lucena City. Nilahukan ito ng 25 exhibitors mula sa iba't ibang cacao growers, farmers cooperatives and associations at mga kumpanya
niya ng makinarya, pataba at binhi para ibida ang kanilang mga gawang produkto mula sa kakao, mula sa mga tsokolate, palaman, wine, mga produktong pangkatawan, pambahay at iba pa. Tampok din ang mga lektura at talakayan mula sa iba't ibang ahensya ukol sa sustainableng produksyon ng kakao, climate smart agriculture, pagpoproseso at pagmemerkado ng kakao, oportunidad sa pinansyal na aspeto at value chain development na nagbigay diin sa kahalagahan ng inobasyon at kolaborasyon ng ahensya at mga magkakakao sa pagpapalago ng industriya ng kakao sa rehiyon. Ang Cacao Congress 2025 ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng DA Calabarzon, Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon, Opisina ng Panlalawigang Agrikultor ng Quezon, DA Agricultural Training Institute Calabarzon, Department of Trade and Industry 4A at ng Region 4A Cacao Industry Federation Incorporated. Binigyan diin ni Ginoong Florencio Flores, Region 4A Cacao Industry Federation Incorporated President, na ang rehiyon ay hindi lamang tahanan ng masisipag na magsasaka. Ito rin ay mayaman sa lupang kayang magluwal ng dekalidad na kakao na maipagmamalaki natin hindi lamang sa Calabarzon kundi pati na rin sa buong bansa at sa mundo. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan ng DA Calabarzon. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At muli po makakasama natin ang owner at padre de pamilya ng Joros Family Farm na matatagpuan po sa Barangay Tinampo sa Ligao, Bicol Region. Welcome po ulit sa Maunlad na Pilipino, Sir Joe Obligasyon. Para po ito sa ating pagpapatuloy ng talakayan kung saan talagang yung tibay po ng pamilya ay nagpapakita ng tatag ng sakahan. Ipinapakilala po natin sa ating episode ngayong araw na ito. Kasama po natin ang may-ari ng Joros Farm na matatagpuan sa Barangay Tinampo, Ligao City, Philippines po. Sa Bicol po ito, no, sir? Yes, ma'am. Opo. And atin pong makakasama sa ating programa ngayong araw na ito, si Sir Joe Obligasyon. Welcome po sa Maunlad na Pilipino. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Yes, magandang umaga po, Ma'am Ella. And sa lahat po ng nakikinig ng programa ito, good morning po sa inyong lahat. Ayun, we are so happy, Sir Joe, kasi and also shout out din po sa mga kasamahan natin sa DA Agriculture and Fisheries Information Division and DA Central Office. Kina Mamela Beharin Rosas, na katuwang din po natin sa ating pag-produce din po ng storya na ito, hindi lamang dito sa platform natin ngayon, Sir Joe, but also dun sa official publication po ng DA Central Office, which is UASI Trends. So, para lang makilala pa po tayo, kasi of course, tayo po hindi nabaguhan sa pag-guest po sa mga programs natin, especially sa Bicol Region. Hello din po pala kay Ma'am Love, atin pong Information Officer po sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DA Regional Field Office 5. Ayan ang para clear and parang alam nyo po kung saan kayo lalapit, like sina Sir Joe siguro for partnerships and collaborations. And ito na nga, without further ado, Sir Joe, kwento nyo to, kwento ng farm nyo, paano po or kailan nagsimula ang Joros Family Farm? Yes, bago po lahat, good morning again. Ako po si Mr. Jose Obligasyon. So yung Joros Farm po ay mula sa pangalan ko at sa pangalan ng aking may bahay, si Rose Rossini. Doon po nanggaling yung pangalang Joros Farm. Kami po ay nag-start actually po 2009. Nag-start na po kami. We started warming up farmers po. Hindi po kami farmers by profession. My wife is a registered nurse. Ako naman po ay nasa electrical engineering profession. So, it was 2009, our deciding factor na mag-engage kami sa farming. Kasi may na-inherit po akong 1.3 hectares of agricultural land. So yun po. So we started 2019 until po pagdating ng 2015, officially, we became a licensed business entity as Joros Farm. Yun po ay legal na nakarehistro na sa aming city licensing division. Okay. So sir, masasabi natin na malayo kasi hindi nga ito yung first profession ninyo ang farming or sa agriculture sector. Pero ayun, nabanggit nyo, minana po yung lupa. And
for that, nagkaroon po ba kayo ng assessment or para may ganun na po ba tayong knowledge na ano ba yung itatanim dito or ano lang yung nagustuhan nating itanim at ano itong tanim na ito? Okay, sige. Ano po, ganito po yung nangyari. Yung wife ko po, after years of work dito sa Manila, we worked like 20 years, sabi ng wife ko, yung lupa na minana ko doon sa Bicol, walang nagtatanim. So, bakit hindi natin subukan magtanim? Ang nangyari po nung dumating kami, talagang blanco po eh. Wala kaming alam. We started zero sa farming. Ang ginawa po namin is pumunta kami ng DNR. We requested like 300 mahogany trees and nara. Just to start up lang, nagtanim kami ng maraming kahoy without being guided kung paano. So natanim namin yan at tumubo siya. And Was it easy po with DNR? Hello po sa mga colleagues natin sa yes po. DNR. Well, actually po, we'd like to thank DNR for that kasi it's very surprising for them na meron pa palang nagkukusang mag-walk-in sa atin para mahumingi nito. Kasi po, ang sabi namin ng wife ko noon, hindi man tayo matutong magtanim, at least matuto tayong tumulong sa kalikasan. Magtanim tayo ng puno. So, yun po yung start. Tapos po, while doing so, yung wife ko po, she decided to stay na sa Bicol for good. Sabi niya, may iwan na lang ako rito. Magtatanim ako kasi it's a challenge. Ang challenge po sa amin, mahirap po eh. Kasi from our profession to become a farmer, mahirap talaga. We tried reaching out people until napunta kami sa isang training. Siya, yung wife ko, sa isang training ng Agricultural Training Institute. Yes. So Hello that po. started everything. So shout out sa mga taga ATI Region 5. Ayun. Kay Ma'am Elsa. Yan, hi, Ma'am Parrot. Elsa. Hi Ma'am Elsa. Magandang good morning po. At dito nga po na parang kumbaga domino effect na po no simula nung nagkaroon lang kayo ng intent to help yung environment natin without knowing yung kung anong crops siguro yung ifo-focus natin. So with the help po nagkaroon na tayo ng interaction with the ATI po, ATI Regional Training Center in Bicol Region ay ano na po yung mga primary trainings na nakuha natin at ano yung na-inspire nating itanim na from that. Okay. So yung we started, actually my wife started training under organic agriculture production. So nagkaroon siya ng idea how organic agriculture is being processed, being implemented, and it gave her the interest kasi may kinalaman nito sa health issues and environmental protection. So naging advocate po kami ng organic farming. Yung training po niya started 2011. Naging sunod-sunod po yun hanggang 2014. Yeah, successive po yung mga trainings continuously binigay ng ATI at saka ng DA. So, out of that po, kasi nasa Manila pa ako noon, I really see to it that every weekend umuwi ako sa kanila. Tapos, sinasama niya ako dun sa mga training. Without me... Hindi naman kayo napipilitan, sir. Without me knowing, nung una po, talaga napipilitan lang kasi nasa construction business. Oo, iba pa yung Iba pa yung mindset. Yes. Tapos, hindi ko alam, nung sinasama niya ako, it was her idea na ma-impart niya sa akin yung learnings niya. So, I appreciate that during every after training, kahit nakatayo lang ako, binibigyan ako ng certificate ng DA, sabi ko, wow. Yun. So, nasali ako doon sa programa. Hanggang kalaunan na... Hanggang ng 2015 po, we decided na i-register namin kasi there was already demand of organic products in Bicol. And come to think of it po, wala pa that time certified organic farm sa buong Bicol. So, kami po pinakauna. May kayo, title holder, ika nga. Yes, ma'am. So, we started producing herbs. Kasi po, herbs is nowhere to be found in Bicol, especially culinary herbs that time and medicinal herbs. So, nag-isip kami ng paraan na hindi kami makikipag-compete doon sa ibang farmers. Ano ang pwede namin itanim? So, nalaman namin na wala palang herbs doon. So, we started herbs like 80 varieties of those and nag-hit po yun sa market, sa mga hotels, sa chef, even sa DA. Our first client is
Department of Agriculture. So thank you again, DA. Nakakatuwa po, no, kasi based on dun sa nakwento nyo so far, wala pa kayong idea, nung nagsistart kayo dun sa inyong lupa, tinaniman ninyo ng mga punong kahoy, tapos nag-training kayo na agriculture related. Sa mga nakikinig po natin, siguro isang impression din na nakuha ko dito sa sinishare niyo, Sir Joe, so far, is that parang willing tumaya po ang mga government agencies natin sa inyo as long as nagpapakita kayo ng interest ninyo to join and to participate in the trainings. Yan, kasi kung hindi kayo magtatap din, parang hindi din Useless. nakaka-penetrate sa gusto nyo mangyari yung ating mga health na which is always right. Nakakatawa lang kasi parang sabi nyo nga kanina, parang joking lang po siguro, no? Parang light to take it a bit lightly. Parang tumayo ka lang, ay may nauwi ka. Yes. certificate. Actually po. So, di ba, parang hindi mo not knowing na eventually, parang it would be in the long run na makakatulong sa'yo talaga. So, kami po, ganito po yun. Yung pag-start talaga ng farming, it's very hard for us. Kasi po, financially, we started zero. Yung mga earnings namin from Manila, we started investing doon sa farm, out of scratch. And we were not able to get support from the neighborhood. Wala po talaga si stranger kami. So, we see to it that for every challenge na tinatanggap namin, halimbawa may mga negative sides, tinitingnan namin kung paano namin overcome yun. So that's how we acquire milestones out of that mga downfall. So nakita po ng DA yung pagpupursige nun. We did not manifest anything from them except the training. So doon lang namin na-appreciate na hindi pala sayang yung pagsisikap ng Department of Agriculture doon sa mga training. Kasi may mga kababayan tayo, just to attend training lang for the certificate. Out of that, wala na. Lang. Yes. But kami po, to be honest, doon lang kami nag-concentrate sa organic agriculture until now. So, that's it. We make most out of it. Hindi sayang yung training ng DA and sabi nga natin, seryosohin natin doon sa mga nag-a-attend. It's not really for that certificate lang. You will earn something. Tapos, we're very thankful kasi ang DA, meron silang eye for potential farmer leaders. And spokesperson and trainers. Magagaling yung mga taga ATI po ng kumbaga sa Panabong magaling mga liskis po. Yes po. Nako, mga terminologies po natin na related po sa no. Anyway, Sir Joe, naalala ko lang kasi parang you mentioned 20 years either si Ma'am Ross Hini po ba or Yes. kayo po in the corporate or yung previous po? We're both. Yes. Oh, parehas. Opo. Here in Manila. Opo. Parang naisip ko lang itanong sa inyo, didn't you wish you did agriculture or parang pumasok kayo in agriculture sooner? Actually po, ganito po yan. Everything, kaming mag-asawa, naniniwala kami, everything has its own purpose. Noong 2009 po, my wife got a severe asthma dito sa Manila. So, she has to settle somewhere else na walang pollutant. The only thing we had is the farm area na wala, it's zero. So, nag-settle kami doon. We started small bahay kubo for that. So, just after 2 weeks, the day after dumating kami, nawala yung asthma niya. Sabi niya, I'll be staying here for good. Umuwi na kayo lahat. Solo na lang ako rito. Bahala kayo. Kasi gusto niyang, everybody wants to live. So, ang nangyari po, na-convince niya yung bunso na doon na tumira. I ended up 3 of my sons with me here in Manila. But every year, since puro sila lalaki, they look for their mom. So, on the next year, 2010, umuwi yung panganay. 2011, umuwi yung third son ko. Yung second son was left here to finish his college. So you yun po have talaga. 3 sons? Four Four sons. 4 sons po. So, ayun na nga po, pumapasok na tayo dun sa members of the family, sir. Nag-venture tayo sa herbs and may element din talaga dito na gusto nating i-fulfill yung yung parang, yun nga kay Ma'am Ross na Yes. dun sa asthma niya. Health. Yes. And para po sa inyo, kasi recognize po yung Joros farm as of course farm family or farming kayo po ay farming family kasi parang lahat nga po kayo. Even your sons po ba are involved? Yes, ma'am. Ganito po. My eldest son right now, by the time na umuwi siya sa Bicol, his 4th year civil engineering student. Yes. Nung umuwi siya po doon, nag full-time farming siya with her mom. Tapos nag-aaral siya ng civil engineering. Ngayon po,
licensed civil engineer na siya, civil structural engineer, but he's still engaged dun sa farm operation, especially dun sa infrastructure namin, and sa sales. Magaling po yun sa research. And the second son is tapos siya ng business administration. He's now a trainer of organic agriculture, and nagawa din namin siyang magka-interest sa agrikultura. Dati po nasa Central Bank siya nagtatrabaho. Nang umuwi siya doon ng 2017, ayaw niya, but everything is a blessing. Nung nagka-COVID, wala ko siyang choice to become a farmer. So that's the end of it. The third son po, when he graduated high school, he wants to be a mechanical engineer. Ngayon, nag-isip kami ni Mrs. ko, sino yung magtutuloy ng farm later. Sabi namin doon sa third son namin, you could be an engineer, but you could also get involved with agriculture. So nag-take po siya ng agricultural and biosystems engineer sa Bicol University. Fortunately, 2 months after his graduation, pumasa ko siya sa board exam. He's a licensed biosystem engineer na po siya. Nakakatuwa po nun, sir. Opo. Kasi usually po, sa mga na-interview din po namin dito sa program, some of their parents discourage them from entering yung agriculture po. But sa inyo, parang na-encourage nyo po sila. And to think na mga magaganda po yung kurso nilang tinitake, mga, di ba po, yung sinasabing ganyan na White-collar jobs. Yeah, oo. Parang tawag dito, parang sa story nyo po, parang nabibigyan ng dignity yung yung agriculture sector kasi nga parang may future dito. Merong parang gusto nyo na ituloy nila yung sa agriculture or farming po ninyo. Yes, ma'am. Pag sinabi niyo may future, that was the very first challenge sa aming mag-asawa. Kasi po, nung ma-start kami ng agriculture, hindi namin matanggap yung yung asepto na pag farmer ka, mahirap ka. So that's the very no na marinig namin. Yes. Wala pa kaming narinig na farmer na nagsabi na, uy, kumita ako, naka-jackpot ako. Everybody said, uy, talo kami, lalugi kami ngayon. So, we want to prove something kasi if other countries has millionaires of farmers na mga nasa Europe, mga milyonaryo, sabi namin, ba't hindi ma-achieve yan dito? Bakit kailangan yung mayaman lang pag nag-farm? Ba't yung mahirap hindi? So, that was the challenge. So, yun ang pinakita namin sa mga anak namin na yung pagpupursige, kahit mahirap, when you achieve one step ahead of your target, one step ahead of milestone, you develop positive attitude doon sa sa target mo eh. Hindi ka nawawalan kahit daanan po kami ng bagyo. Actually, kaya siguro na-appreciate naman ng DA Region 5 when we asked about documentations. We have documentations as far as 2009 of our production when we started from scratch. So yun po yung hindi namin gusto namin pag farmer ka, makita namin na kumikita yung farmer. That's what we want to change the perception of farmer being mahirap. Yun po yun. At magbabalik po ang ating programa sa loob ng ilang sandali. Kain na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang masustansyang pagkain ang nakahain. Sa almusal, Tanghalian, hapunan, sa opisina, mapakarinderya man o restaurant, siguraduhin ang pagkain ay certified organic. Ang mga certified organic na produkto ay mabibili sa OA Marketplace. dito makasisiguro ka na sariwa, ligtas at tatak PGS ang mga produkto. Direkta ka pang makatutulong sa magsasaka dahil sila mismo ang kausap mo sa kabilang linya. Kaya para garantisadong organiko ang ihahain, Tatak PGS ang hanapin! Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA. Ng organiko, pero sa dulo nito tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalaga.
Minsan wag tayong ihinto sa OA. May rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't wag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa ay kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari buhay. Ikaw ay bayaniyo, hawak kamay, magsimula tayo ngayon sa lupa. May pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA, may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't wag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kay kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayong simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura, may tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kay kaya halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng OA, ang NOAA. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kasama pa rin namin kayo dito sa Maunlad na Pilipino at kasama pa rin po natin sa talakayan ang ating panauhin na may-ari at padre de pamilya po ng Joros Farm sa Bicol Region. Hello po ulit kay Sir Joe. So dito po, being established na nga po na talagang kayo ay isang farm family or farming family, ano po yung nakita ninyo na magagandang dulot nito sa inyo pong pamilya siguro? Well, sabi nga, if yung prayer, prayer keeps the family together. Yung farming po and prayer keeps the family much closer together. Ano po? Kasi po, yung factor na kasama mo yung family mo, when the family supports you doon sa ginagawa mo, sa mga advocates mo, even you sometimes fall or fail, yung support, yung love ng family nandun. That keep us running or moving forward. Talagang may downfall. Family fights each other. But dito pagdating sa farming, nakikinig naman sila sa amin We do it that way po. Yun. Wala silang maidahilan or maituro sa amin na nagkamali kami ng profesyon, na nagbago kami ng profesyon. Until today, they're pursuing kung ano yung ginagawa namin po. Ayun nga. At alam natin, sir, na yung ating region, unfortunately, kung nasan po yung ating farm, ay talagang lapitin ng mga calamities. Yeah. And with that, given na ito po ay isa sa inyong hamon, pero do you recall, may naalala po ba kayong specific na challenge po na in-overcome niyo din naman later on? Ay, naku, marami ma'am. Actually po, in terms of overcoming some failures doon. Marami like sa calamities po. Just to give you an example, nung 2020 we were hit by 3 typhoons. That was Typhoon Rolly on
if I'm not mistaken, first week of November, that's November 1, October 30, sa Category 5 typhoon, our farm was wasted that time. Totally level po. Yung typhoon hit us like 10 o'clock. By 2 o'clock in the afternoon, everything is level. As if nothing happened doon sa farm. So, anong gagawin namin? Alam nga namang mag-iiyak kami. So, ang ginawa ho namin, that from 3 o'clock hanggang alas 5 ng hapon, naglinis kami sa buong kapaligiran. Kaya namin linis yan. We showed the people around, kailangan gumanda yung kapaligiran. Everybody followed. Natuwa kami ron. Ngayon, anong gagawin namin doon sa aming mga waste? Everything is wasted. So, the next day po, we started shredding all the farm waste. Wala kaming tinira. Lahat. We ended up like shredding like 2 weeks po. More than that. Anong ginawa namin? So, yung shredded namin yon, that was November. By May po, we have already hundreds of bags of organic fertilizer for sale. So, out of waste, sa farming po, mga kababayan, kahit waste po siya, you can still produce money. Lahat po ng bagay. I don't think na sinabi namin, we never say hindi na namin kaya dito sa aming sa aming journey. Lahat po nung nangyari sa amin na mabuti, kahit medyo masama, tinatanggap namin yon. But sabi nga namin sa isang venue, may nagtanong kasing farmer, ang challenge ko po, sabihin niyo lahat ng problema niyo, wag lang pera. Sabihin niyo lahat ng problema niyo about sa farming. Kahit sa magnanakaw, kaya kong solusyonan yan. Kasi we experience overcoming those through farming po. Naku, may Yes, ano ma'am. ka pala sa mga May tips. nandanakaw. Yes, ma'am. Yung parang Opo. kapitbahay pa. I mean, Yes, opo, opo. napapadaan na kumukuha ng Yes, ma'am. Meron din It could be as simple as yung usual natin, yung mga nangunguha ng dahon ng malunggay. Actually, hindi lang dyan. Talagang hindi lang Pero sa malunggay. inyo, It's more sa than inyo, that. oo. So, siguro, Of kung course. magkakaroon ng ibang training, I could suggest we should consider anti-terrorist farming. Parang ganun eh. Oo, yung parang how to protect yourself against Yes, dito sa we've done that many Oo. times. It's like, hindi naman pwedeng i-discuss, pero we find it parang nakakatawa lately. Pero to those na nagsumagot doon sa ginawa namin, talagang they were annoyed of that kasi di na alam na ganun pala ang reasoning ng farmer. Kasi ang tip ko sa farmer, you document your activities. By then, pag napirwisyo kayo, pag ninakawang kayo, you can report it to the authorities and have somebody paid for what they've done to you. Yun po yun. So, again, documentation po. Oo, document Yan po. everything. Yan Everything sa po. mga nais nating mag-umpisa din sa pagsasaka. Opo. Mahalaga na mag-inventaryo Yes, ng ma'am. mga nilabas. Kasi syempre, ang agriculture po talaga ay business. May kapital. Yan, meron po tayong pinapaikot ng mga raw materials and all that. At kagaya nga po na nabanggit ni Sir Joe, meron po tayong mga pakinabang even sa akala natin ay waste na. Yes, ma'am. So dahil dyan, siguro we make it sound easier siguro ngayon na tapos na, nagawa na, medyo na level nyo na po yung masasabi nating success story na siya. Ako. Pero how about those na gustong mag-umpisa? Saan sila, sir, mas unang dapat lumapit? Ano ba yung mga parang dapat nilang attitude while touching base po sa katulad ng DA and ng Agricultural Training Institute? Ano po yung mga inaasahan nila? May mga requirements ba? May mga papers? Okay, ganito po. Marami po na pwedeng lapitan in terms of agriculture. Siyempre, pangunahin na po yung ating Department of Agriculture at yung Agricultural Training Institute. Kami po, actually po, we're learning site for Agriculture 2 category. So, sa lugar po namin, pwede kayong pumunta sa amin. You can inquire. Hindi po siya mahirap. Actually po, since 2019 po, kami po ay isang farm school. We're operating a farm school. And from 2019 to date po, nakapag-produce na po kami ng a little less than 3,800 graduates doon sa aming farm school. So, we were able to develop new breed of farmers organically. Yung 3,800 na po yun. And masasabi natin na hindi pala mahirap maging farmer. At yung mga potential na gustong mag-into farming, wag na po nating antayin na sasabihin natin, pag-retire
ko. Yun. Yan po. Pwede po natin gawin yung farming bago tayo mag-retire kasi yung farming po, hindi lang financially, marami pong health benefits ang farming. So that's how we inspire people out of that po. Ayun. Sir, naalala ko yun sa healthy side na naman natin ng pag-uumpisa. Especially po, hi po kay Ma'am Rosini. Yeah. Yung mga herbs, nag-progress pa po yung mga natin, yung mga production natin. Opo, yung herbs po today, actually po, nag-start kami sa herbs. But right now, kami po we're operating under integrated, diversified, organic farming system. Meron po kaming animals like hogs, meron kaming chicken, meron kaming goats, meron kaming high-value crops, short and long-term crops, meron po kami. So, pag tinanong po natin yung herbs, nag-elevate po siya. We value add products. Yung herbs po namin, aside from being sold in fresh form, in seedling form, it's being processed po into tea. We do po herbal teas. Yan, in different varieties. So, ito na po yung mga napulot natin from the trainings that we attended. Yung production natin, yung sa Yes, ma'am. That training po, ganito po yon. Nung nag-start kami ng farming, wala kaming alam but to produce. Halfway of that, we were taught by the DA to value add our products, value adding trainings. Again, thank you sa DA at saka sa ATI na napakatyaga. Isang linggo kami nag-value adding. After that, training po, nag-imagine na kami kung anong gagawin namin sa mga tanim namin. So, ginagawa naming herbs, tea, herbal tea. Yung ibang product po namin, like halimbawa, yung ube, we make them into halaya, different form. Yun pong kasaba, we make them into chips, banana chips. Yung chili po, we make them into powder. We have machines. And again, thank you sa DA. Meron kaming dehydrator. How about your market, sir? You have mentioned a lot of products already, but may napupuntahan na po ito. Markets po, the moment we posted dun sa social media yung aming product, since we were recognized as organic farm before, kasi ngayon hindi pa kami nakakapag-renew, madali po siyang maibenta. Actually po, we produce those based on demand, customer demand. Hindi po kami nagtatanim o nagpo-produce na walang bibili. So, kami po yung farmer na customer driven. So pag nag-produce po kami, we see to it na meron siyang buyer. That's why ganun din ang sinishare namin sa mga farmer. Para wala silang overproduction. In the event na mayroon overproduction, kailangan matuto tayong mag-value add to lengthen the process or the shelf life of our products. Yun po. Para tumagal ang buhay. Ngayon, yung marketing po, just to give you an example, pag naglitsyon ho kami ng isang native na baboy, like 50 kilos of those, it only took like 45 minutes to 1 hour. Pag pinost namin sa aming page, yung order po sa amin, within the next 45 minutes, ubos po yung baboy. Minsan wala sa aming natitira. Sana maitabi na, no? Yes, ma'am. Kahit yata yung maitabi na, kailangan ng Actually po, because of the demand. Yes, ma'am. Actually, yun ang kailangang matutunan ng farmer. To believe in their capacity to, expand, medyo lawakan natin yung pang-unawa natin, galingan natin yung ating imagination kung how to make our products more attractive. Kahit po napakasarap niyan, pero yung packaging mo, hindi naman kaaya-aya, wala pong tatangkilik niyan. Yun po. So it has parang maraming aspeto, yung packaging, yung product na yung lasa, yung quality. Yes, ma'am. And for that also, we're thankful with DTI. Yeah. Kasi ang DTI po naman, Department of Trade and Industry. yes, they're very handful, napaka sila. Abot kamay lang doon sa aming packaging designs and and the DOST also, something like that. Yeah. So parang kami po we existed because of the government's intervention. Yan po. Wow, thank you so much Yeah. po. Siyempre, ayun nga yun yung parang nag-unlock ng lahat ng ito. It's because of your interest din po. Kasi kung willing naman i-provide ito tapos mapapabayaan lang, sino ba naman yung gaganahan na magbigay pa? Parang ganon. Yes, ma'am. And just to share lang do sa mga farmers na nag-iisip, just always look back who helped you before. Parang find time to appreciate them kasi talagang sabi nga doon ka makikilala, doon sa pinanggalingan mo. Yun po.
we have yung mga pulot natin or takeaways natin. So hopefully po sa inyo po na mga nakikinig, nagsusulat din po kayo at nagbibigay po dito si Sir Joe ng mga tips kung saan po kayo pwede mag-umpisa sa inyong agriculture journey. At I believe, sir, baka nagkita na tayo somewhere kasi balita po namin, kayo po pala yung nanalo bilang sa category na Outstanding Farm Family sa 50th Gawad Saka. So how was it po? Kamusta po ang natin dito? Yung natanggap natin ng pagkilala na ito? Actually po, it's beyond our expectation kasi po sa family, yung recognition lang ng province that we're challenged to join the program. Parang po siya, overwhelming na ho talaga sa amin. Kasi just imagine, sabi nga namin, if one person or two believes in you, parang napakasarap pakinggan nun. But if the whole province believes in you, that everybody's pushing you to engage, talagang we were inspired to do that. But hindi po talaga we're not expecting to bag the national award. Kasi po, alam namin sa buong Pilipinas, marami ho talagang magagaling na farmer. And we competed naman. We did our best to compete. Hindi namin alam kung ano yung category ng ibang kalahok. But sabi nga nilabas namin yung aming yung lahat ng sikreto namin. No? We even showed them how farming made us earned beyond the expectation ng iba na being a farmer po. Yun po yung at it give us more windows of opportunity ngayon na nakilala kami bilang national winner sa family category po. So, ano po bang next pa sa Joros Family Farm? Looking forward, gusto po naming mag-engage sa agritourism para po yung aming produce at ang aming process, magkaroon siya ng yung makompleto na namin yung value chain ng agrikultura. Hindi lang po sa pagtatanim, sa pag-produce, sa pagbenta, pati na rin sa konsepto ng turismo ay may share natin kung ano yung kakayanan ng magsasakang Pilipino sa ating mga kababayan at sa mga magiging mga bisita or panauhin natin later po. Ayan. And as we wrap up yung ating panayam, it has been, I think marami pa tayo po mapapagkwentuhan, Sir Joe. Parang kulang yung ating episode ngayong araw na ito para i-encapsulate lahat ng ito. Pero siguro po as we wrap up yung ating panayam, pwede po natin bigyan ng ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay ng isang maikling mensahe at kung meron yung mga social media natin para kung meron katanungan, even your contact, kung okay lang po sa inyo i-provide. Ay, okay po. So, again po, maraming salamat po sa opportunity binigay ito ng kagawaran ng pagsasaka sa amin, sa aming pamilya. At kami po ay namamanhik sa inyo, mga kababayan, mga kaibigan nating nagnanais or nagka-interest sa farming. Na ang farming po ay hindi lang po siya hobby. Ito po ay isang produktibong trabaho. Ito po ay profesyon. Profesyon po ito na pag sineryoso natin, magiging positibo po ang ating pananaw na pagtanggap dito. Masasabi po natin na hindi tayo nagkamali. Kasi kung bibigyan ko po kayo ng halimbawa, sa panahon po ng pandemya, na nagka-lockdown sa buong Luzon, ano po ang naging resulta ng ating lockdown? Lahat po yata ng pamilya ay nag-backyard farming. So, hindi po sa aming pamilya naging dahilan na yung pandemya para bumagsak or mawalan kami ng gana. Kundi during the pandemic po, mga kababayan, mga taga-subaybay, ay 5 times pa ho yung effort namin during the pandemic. Kasi doon po pala makikita yung importansya ng isang magsasaka, lalo na sa panahon ng kalamidad, na kung saan kahit may pera ka, walang makakain yung tao, kundi aasa ka rin sa isang ordinaryong magsasaka. Yun po. So, sa mga nais pong magsanay or magtuklas pa ng mga kaalaman, wag po tayong mahiyang lumapit sa kagawaran ng pagsasaka, Department of Agriculture, sa Agricultural Training Institute na malapit sa inyo at sa mga learning sites for agriculture na maaring malapit sa inyo o kakilala nyo po. At sa nanais pong mag-contact sa amin, kami po ay pwedeng ma-reach out sa aming FB page, Joros Farm FB page.
at sa Joros Obligasyon. Yun po, messenger po. At sa aming email address ay jorosfarms@gmail.com. Again po, maraming salamat. Ayun, syempre po, no, sa mga hindi po naka-start ng natin, ng pag-uusap natin, we highly recommend po na balikan nyo po yung ating episodes. We will be posting po siguro even sa comment section natin kung saan natin matatagpuan yung lahat ng episodes, kung saan ninyo ito maaaring balikan along with all our other episodes. Once again, para po sa araw na ito, nakasama natin ang may-ari, or isa sa mga may-ari kasi sila po ay family farm, ng Joros Farm na matatagpuan po sa Bicol, sa Barangay Tinampo, Ligaw City nga po, to be exact, si Sir Joe Obligasyon. Maraming salamat po sa inyong panahon. At nakasama po natin ang may-ari po, kasama ng kanyang buong pamilya, para sa Joros Farm sa Bicol Region. Walang iba kundi si Sir Joe Obligasyon. Thank you so much po sa part na ito ng ating programa kung saan talagang marami po tayong napulot ulit na mga aral mula sa bukid o sa sakahan. Kaya once again ay nagpapasalamat po tayo sa ating AG Trends team para po sa panayam na ito na naihatid namin sa inyo. Magandang araw po ulit mga kamagsasaka, ito ang Usapang APA. At pag-usapan muli natin ano ba ang mga gagawin o inisyatiba ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change o APA Project. Muli ang APA Project ay isang inisyatiba ng Department of Agriculture, Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o DOST Pag-asa at Food and Agriculture Organization sa tulong ng Green Climate Fund. Sinimulan nito noong 2024 at tatagal hanggang 2030 na layuning patatagin ang sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa harap ng nagbabagong klima. Ang APA Project ay ipapatupad sa 9 na probinsya sa 5 piling rehiyon ng bansa na madalas tamaan ng kalamidad at may kakulangan sa kapasidad na makayanan ang mga epektong dulot ng kalamidad. Susuportahan ng proyekto ang mga magsasaka, kabilang ang mga kababaihan, kabataan at grupong katutubo sa pamamagitan ng una, pagbibigay ng Agro-Climate Advisory o mga gabay sa klima at agrikultura at mga tulong teknikal. Pagsasagawa ng mga pagsasanay agrikultural na kinakailangan ng mga komunidad, pagtuturo ng mga tinatawag na Climate Resilient Agriculture o CRA technologies and practices. Ang APA Project ay hahango ng mga aral at karanasan mula sa proyektong Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ng Kagawaran ng Pagsasaka o DA. Bukod sa mga nabanggit, layunin din ng APA Project na maging mahalagang bahagi ang usapin ng climate change sa konteksto ng agrikultura at mabigyan ng sapat na suporta at budget sa mga programa, plano at polisiya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Dito nakasalalay ang patuloy na pagdulunsad ng mga gawain at kilos upang mas mapalawig at maging matatag at maunlad ang ating agrikultura sa hamon ng nagbabagong klima. Hanggang sa muling Usapang Klima dito sa Usapang APA. Special thanks to APA National Project Management Office, DA Field Operations Service, DA Agriculture and Fisheries Information Division, DA Regional Agriculture and Fisheries Information Section, DA Climate Resilient Agriculture Office, DA Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or DOST Pag-asa, Green Climate Fund. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
At muli, narito po ang UNLAD Komunidad o UK kung saan ay katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. Ang ating UK para sa umagang ito ay hatid sa atin ni Annalyn Baleza mula sa RPCO 5. Ngayong umaga, dito sa UNLAD Komunidad, pakinggan natin ang testimonya ni Rolly Orlina, punong barangay ng Barangay Batbat, Ginobatan, Albay. Isa ang mahigit 3 kilometrong construction of Segment A Agpay to Bololo and Segment B Bololo to Batbat Farm to Market Road sa Ginobatan, Albay sa mga proyektong pang-imprastruktura ng Philippine Rural Development Project sa Bicol. Ang PRDP ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ako po si Rolly Orlina, barangay captain po ng Barangay Batbat. Sa kasalukuyan po, yung aming barangay, nahihirapan po sila magdala ng mga produkto. Ito po sa bayan, kasi po kung pagmula po sa Ginobatan hanggang Batbat po, nasa 17 kilometers po ang layo. Ang laki po ng tulong dito sa amin po sa barangay dahil 3 barangay na lang po ang aming dadaanan. Napaka-shortcut po ng dadaanan po ng PRDP. Kaya lubos po kami nagpapasalamat na maipatayo po itong kalsada dahil po yung mga produkto po sa aming barangay, yung mga estudyante at saka po yung mga emergency po na dadalhin sa ospital, lalo pong mapapalapit na po kami sa pagbiyahe po papunta dito po sa bayan ng Ginobatan. 1 hour po ang layo pa mula po doon sa aming barangay, kung bibiyahe pa hanggang sentro po ng Ginobatan. Ang sinasakyan po doon sa amin, abal-abal, kung mag-abal-abal ka po, 150 po ang bayan. Pero kung ikaw lang 300 po yun, one way po yun. Kung sa tricycle naman po, 100. Kung ang jeep po doon sa amin, ano lang, Sabado at saka Linggo, 50 naman po one way, 100 po kung balikan din po. Pero ito na po yung PRDP po na mangyari na po dito sa aming barangay. Napakalapit na po talaga. Doon po sa dati na dinadaanan, nasa 7 po yatang barangay ang dadaanan namin. Papunta lang po ng Ginobat. Pero dito na po ang tatatayan po ng PRDP, 3 barangay na po yan. Halos po, nasa half po yata ang lapit po ng kalsada pa. Dito po sa gagawin po ng kalsada ng PRDP. Talaga pong babantiyan po namin yan, ang lang nagtatrabaho. Kung kinakailangan na makita po namin yung program of work, titingnan po namin yun para po talaga nasa tama po ang kanilang pagtatrabaho para po maayos at saka maganda po ang kalalabasan ng proyekto. Aabot sa 2,967 na populasyon, partikular na mga magsasaka ng pili, niyog, palay, mais at kamote ang mabebenepisyuhan ng ipapatayong bagong kalsada ng DAPRDP. Inaasahang matatapos ang proyekto pagsapit ng Agosto ng susunod na taon. Para sa iba pang impormasyon ukol sa mga proyektong pinondohan ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa UNLAD Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lamang dito sa UNLAD Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino. Magandang Sabado mga ka-agri, narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na pinalalakas pa ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change Project o APA Project ang pakikipagtulungan nito sa mga pangunahing programa ng Department of Agriculture? Kabilang dito ang Special Area for Agricultural Development o SAAD at ang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo Program o 4Ks. Kamakailan ay isinagawa ang Strategic Planning and Integration Workshop noong Oktubre 20 hanggang 24 sa Tanza, Cavite. Layunin nitong pagtibayin at pag-isahin ang mga estratehiya upang maabot ang target na 250,000 magsasaka sa pamamagitan ng Climate Information Services at Climate Resilient Agriculture Technologies. Dumalo sa aktibidad ang humigit kumulang 70 kalahok mula sa mga pambansa at regional na tanggapan ng DA. Pinangunahan ito ni na Director Lorna Belinda Calda ng Field Operations Service at SAAD Program Director Ulysses Lustria Jr.,
Kasama rin ang mga kinatawan mula sa 4Ks at Agricultural Training Institute at SAAD. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Assistant Secretary for Operations at APA National Project Director Unicols Manalo ang mahalagang papel ng mga katuwang na programa upang maisakatuparan ang mga layunin ng proyekto. Nagbigay naman ng teknikal na gabay sa pagsasanib at pagpapatupad ng proyekto ang FAO Technical Assistance Team. Ang APA project ay isang kolaborasyon ng DA, DOST Pag-asa at FAO na may pondo mula sa Green Climate Fund. Tunay ngang sa pagtutulungan at pagkakaisa, mas pinalalakas natin ang mga magsasaka laban sa hamon ng nagbabagong klima. At ito po si Ira Cruz, iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ayan na nga po, pumasok na tayo sa ikalawa sa huling buwan ng ating taong 2025 at ilan po sa mga ipinagdiriwang po in line ng Department of Agriculture ang tinatawag na National Rice Awareness Month or NRAM. Siguro po madalas na ninyo itong naririnig, especially dito sa Maunlad na Pilipino. Hindi po naman namin yan namimiss na banggitin at i-promote sa inyo kung saan ay ilan po sa mga kumbaga magandang nais nitong ilunsad na pwede po nating gawin ay wag tayo magsasayang ng pagkain, lalo na po yung kanin natin. Marami pa po at pwede po nating ma-search ang Be Responsible na page. Alam ko meron silang sariling campaign page for the Be Responsible. So for more information, along with the other official channels po ng ating kaugnay ng ating banner program which is RICE, ay magtungo lamang po sa Be Responsible Facebook page para po magkaroon na po kayo ng idea or mas maraming idea tungkol dito. At gaganapin din po sa buwan ng Nobyembre ang ika-11 National Organic Agriculture Month. Kabuhayang OA, kinabukasang OK, halina at kumita sa organikong agrikultura. O diba, sa organic agriculture po pala, meron tayong pinag-uusapang negosyo rin, no? Kasi parang siguro karamihan po sa yung usual lang nating alam, mas magastos pagdating dun sa pagpili nung sabihin na nating healthier option sa ating merkado. Pero alamin po natin ang tungkol dyan. Actually, meron po tayong naging panauhin po from our last episode na nagpaliwanag po ng ating sitwasyon sa Organic Agriculture Month celebration and of course yung ating talakayan kung talagang may kita at ano ito sa organikong pagsasaka or yung ating organic agriculture. And of course, in line with that, ang 7th Philippine Natural and Organic Products Expo. Ayan na nga, di ba? So pumunta po tayo sa darating na November 7 sa Ayala Malls, Manila Bay para po doon sa ating pagkakataon na masuportahan ang mga produktong ito na atin pong, syempre po, no, ito yung business ng ating mga organic farmers na deserve po talaga both po ng side ng ating magsasaka at ng ating mga consumer because, di ba, sino ba ang ayaw ng mas magandang option, lalo na yung makabubuti talaga sa ating kalusugan. So, once again, ang 7th Philippine Natural and Organic Products Expo ay gaganapin po in line sa 11th National Organic Agriculture Month sa Ayala Malls, Manila Bay sa darating na ika-7 ng Nobyembre. So, kita-kits po dyan. At alam ko meron silang activity next week or parang recently na nga ata before tayo nag-fall sa yet another long weekend, ang Philippine Rice Research Institute anniversary. So, happy anniversary po sa aming katuwang din po sa DA family.
na once again yung atin pong PhilRice na nagdiriwang po ng kanilang anibersaryo para po sa buwan na ito. At I think this one is from the Department of Social Welfare and Development, ang National Children's Month, kung saan ang tema po nila ay wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. So, ilan pa lang po yan sa mga activities natin this month, and we hope na doon po sa mga interested, lalong-lalo na magsama po kayo ng pwede nyong isama at makiisa po sa mga selebrasyon ng mga gawaing ito. Balita ko also from NOAP, si Rice for NRAM or the National Rice Awareness Month, marami din po silang activities. So encourage you na mag-browse po sa kanilang official channels para malaman pa po ang mga ito and to keep your excitement kahit pa paano. But for the National Organic Agriculture Month, meron din pong first ever fun run. So, nandyan din po iyon sa kanilang official Facebook page. Kung kayo po ay nasa inyong running era na po ay baka you might give this one a chance. Meron po silang registration. I think it's still ongoing. So, pwede nyo pong puntahan yung kanilang event page or even yung kanilang Facebook page, National Organic Agriculture program, para po makapag-register kayo sa nalalapit nilang fun run sa November 30 sa Quezon City po yan gaganapin. At syempre, dahil dyan muli, kami po ay nagpapasalamat sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP. Ito po ay programang pang radyo at sa inyo ng DA-AFID. At para sa pagkain kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 17, Talata 22, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakarelihiyoso sa maraming bagay." Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. May himpilan po ito sa Ortigas Center, Pasig City at Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family na katuwang sa episode na ito na hatid namin sa inyo. And of course, sa inyo na nakikinig hanggang sa bahaging ito ng ating programa. You might not have started po, pero babatiin namin kayo at pasasalamatan. Kita-kits po tayo ulit next Saturday sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. Syempre po, lahat po ng katuwang sa program na ito ay pinasasalamatan din namin. Ako po on my part, kabilang po ang pinakamalapit, ang aking kasama po mismo sa tanggapan, si Ma'am Ira Cruz. Thank you so much po. Ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga at nawa po ay matiwasay po ang ating pag-spend ng linggong ito or ng weekend na ito with our family. And with that, enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.